4. Talaga nakalagay doon, early childhood masturbation. Ano ba itong bill pinasa ni Senador Risa? At the age of 4, tuturuan na yung bata maglolong. Magugulat kayo, 19 Congress Senate Bill number 1979, Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023, filed by March 7, 2023 by Honorable Ontiveros Risa, Marcos, yung mga co-author na, Marcos Aimee, Bong Revilla, Sani Angara, Christopher Bongo, Senator Villar at si Senator Rapi Tulfo. Pumasa na ito sa House of Representatives no third and final reading, kaya siguro di napansin kasi maganda yung title. Basahin natin yung title. An Act Providing for a National Policy and Preventing Adolescent Pregnancies, Institutionalizing Social Protection for Adolescent Parents and Providing Funds Therefore. Ang ganda nga ang title kaya hindi masyado napansin. As a Christian, masyadong mahalay ang bill na ito. Bagay ito sa mga western countries. Kahit stream media walang nakapansin dahil maingay sila kay Duterte, nakapokus lang sila kay Duterte. One step forward na, batas na ito. Mabuti na lang may mga taong nakapansin na ang loob pala yung provision mismo, kailangan palang basahin. Lahat ng mga spekulasyong ito, pananakot at conspiracy theories ay matutuldukan at mabibigyang linaw kung bubuksan na natin ang debate sa Prevention of Adolescent Pregnancy Bill sa plenaryo na mahigit 1 taon na naming hinihintay. Nakikinig kami sa lahat ng agam-agam tungkol sa Senate Bill number 1979. Pero ang angkop na lugar para bigyang linaw ang nilalaman nito ay sa period of interpellation at period of amendments at hindi sa viral video, Facebook at social media. I am open to hearing all of my colleagues' opinions and proposed amendments to the bill in the same way that I have been open to all views on the measure. Kung may kailangang baguhin, pag-usapan natin sa tamang oras at lugar. At yan ay walang iba kundi sa plenaryo ng Senado. Somebody from the UK who told me that there is a bill pending and he was talking about the Comprehensive Sexuality Education Program, CSE, no? And it's an international program being promoted primarily by the UNESCO and the UNFPA and the UNICEF that will hypersexualize children at a very early age. Nagulat na lamang kami na meron silang gustong i-push na comprehensive sexuality education na matindi ang magiging impact sa aming mga anak at sa aming mga tahanan. Ngayon, bakit hindi napansin ito sa House, no? Kasi an act to prevent adolescent pregnancy or teen pregnancy. Di, ang ganda-ganda, makatao, mapagmahal sa kapwa, iisipin mo. Pero pag binasa mo doon, pag active sexually, hindi na pwedeng sabihan ang parents. 0 to 4, talaga nakalagay doon, early childhood masturbation. Magugulat kayo. 0 to 4-year-olds are to be taught early childhood masturbation. 4 to 6 years old are to be taught skills to talk about sexual matters. What feels good, quote unquote. 4 to 6 years old. 6 to 9 years old are to be taught about acceptable sex, ejaculation, enjoyment, and pleasure when touching one's own body. 6 to 9 years old. Sinong mga magulang ang hindi mag-aalala dito? 9 to 12 years old, again, WHO po ito, are to be taught the skills to make a conscious decision about whether to have sexual experiences or not, along with information about masturbation and orgasm. 9 to 12 years old. Puntahan naman natin yung UNESCO. Kasama din yun yung UNESCO. Sa UNESCO, sa 12 to 14 years old, they have the right to make their own decisions about sexuality. Walang pakialam kahit sino. Walang say ang mga guro. Walang say ang school administration dito sa CSE delivery. Wala po. Dapat daw integrated sa curriculum. Ngayon, kung isang Christian school, for instance, hindi magpapatupad nito, ayaw ipatupad ito, ano mangyayari?
Matanggalan po sila ng accreditation. For example, ang Philippine Accreditation System for Basic Education. Dahil compulsory po eh. Dahil compulsory, tinatanggal na rin po yung parental authority. Eh, napakalinaw ng ating konstitusyon, Article 14, Section 20, Section 2, Article 14, Section 2 of our Constitution. Napakahalaga nung binabanggit po dyan na karapatan ng ating mga magulang to rear their children. Klaro po yun sa ating Constitution. So, puntahan naman natin. I just can't believe this. We're even entertaining this idea, no? May constitution tayo, bakit international guidelines? Ba't tayo susunod sa kanila? May sarili tayong kultura eh. Ito naman po, no, pag hindi sa eskwelahan, papaano naman? Kasi ang masakit po dito yung pagtuturo naman dun sa alternative learning system. Paano yun? Paano yung alternative learning system? Nakalagay po dun sa CSC na yung pamamaraan para ipakalat itong tinatawag na sexual education, peer-to-peer education. Ano ibig sabihin nun? Kapwa bata magtuturo ng sexual education? Paano naman po yun? Ina-activate din po dito ang lahat. Dito sa bill na to, pag binasa niyo po. Hindi lang DepEd. Kasama ko yung mga barangay health workers, SK, LGU, CSOs, NGOs, pati mga line agencies, DILG, DSWD, MTRCB. Pambira, ano ba yan? Meron ba tayong national emergency sa sexuality education? Ito yung priority. Akala ko ba mababa yung rank natin sa PISA? Akala ko ba kailangan natin pagtuunan yung pagtuturo bago yung aking saloobin dito?